Language, Grade 1. Quarter 1, Week 2, Day 3 to 4. Let's learn about using words to represent ideas and events related to oneself and family. Matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. For today's lesson in Language 1, we will discuss about using words to represent ideas and events related to oneself and family. Day 3. At the end of the lesson, the learners will be able to sing a song containing naming words for people. Identify from a song sang naming words that represents people. And use naming words that represent people to elaborate a particular topic. Magandang araw mga bata! Kahapon ay napag-aralan natin ang pagsunod sa mga panuto at mga salitang ginagamit sa pagtatanong. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao. Ano ang mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao? Ang salitang tumutukoy sa ngalan ng tao ay tinatawag na pangalan. Kapag ang pangalan ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, ito ay tinatawag na pangalang pantangi. Nagsisimula ito sa malaking titik. Kung ito naman ay tumutukoy sa di tiyak na ngalan ng tao, ito ay pangalang pambalana. Nagsisimula ito sa maliit na titik. Halimbawa ng pangalang pambalana o di tiyak na ngalan ng tao: ina, ama, bata, kaibigan, mangingisda, tindera, guro, doktor. Ang mga halimbawang salita ay mga di tiyak na ngalan ng tao at ito'y nagsisimula lamang sa maliit na letra. Narito naman ang mga halimbawa ng pangalang pantangi. Ito ay tiyak na ngalan ng tao, gaya ng Andres Bonifacio, Maria Clara, Dr. Castro, Binibining Villanueva, Mang Arman, Aling Tinay, Mika, Kenneth. Ang mga sumusunod na halimbawa ay mga tiyak na ngalan ng tao. Ang mga ito ay nagsisimula sa malaking letra. Banggitin ang sumusunod na ngalan ng bawat miyembro ng pamilya: tatay, nanay, ate, kuya, lolo, lola. Ang mga sumusunod na ngalan ay mga di tiyak na ngalan ng tao. Ngunit kapag ang mga ito ay binigyan natin ng tiyak na ngalan ng tao, ito ay nagsisimula sa malaking letra. Halimbawa, ang pangalan ng tatay ay Alfredo. Ito ay nagsisimula sa malaking letra sapagkat ito ay tiyak na ngalan ng tao. Halimbawa naman ng pangalan ng nanay ay Carmen. Pangalan ng ate ay Eliza. Pangalan ng kuya ay Brent. Pangalan ng lolo ay Dante. Pangalan ng lola ay Nena. Muli, ang mga ditiyak na ngalan ay tatay, nanay, ate, kuya, lolo, at lola. At ang mga tiyak na ngalan ay Alfredo, ito ay pangalan ng tatay. Carmen, ito ay pangalan ng nanay. Eliza, ito ay pangalan ng ate. Brent, ito ay pangalan ng kuya. Dante, ito ay pangalan ng lolo. At Nena, ito ay pangalan ng lola. Sino-sino pa ang mga miyembro ng pamilya na mahalaga nating makilala at bakit? Ang iba pang miyembro ng pamilya na mahalaga nating makilala ay ang tito, tita,
Pinsan. Hipag, ito ay asawa ng iyong tito. Bayaw, ito naman ang asawa ng iyong tita. Ang mga sumusunod na ngalan ay pangalang ditiyak. Ang mga ito ay nagsisimula sa maliit na letra. Narito naman ang mga halimbawa na tiyak na ngalan. Halimbawa, ang pangalan ng tito ay Arnold. Ang pangalan naman ng tita ay Susan. Ang pangalan ng pinsan ay Jenny. Ang pangalan naman ng hipag ay Rose. At ang pangalan ng bayaw ay Mark. Ang mga sumusunod na pangalan ay mga nagsisimula sa malaking letra sapagkat ang mga ito ay tiyak na ngalan ng tao. Mahalagang makilala natin ang iba pang miyembro ng pamilya upang mas makilala natin ang ating pinagmulan. Sa oras ng pangangailangan, ang pamilya ang unang takbuhan. Day 4. At the end of the lesson, the learners will be able to identify the purpose for listening to a text. Use high-frequency and content-specific words referring to oneself and family. Share confidently thoughts, preferences, needs, feelings, and ideas with peers, teachers, and other adults. And relate ideas or events to one's experience. Magandang araw mga bata! Kahapon ay napag-aralan natin ang mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang mga salitang madalas gamitin tungkol sa sarili at pamilya. Matututuhan din natin ang wastong paggamit ng mga ito sa pagbabahagi ng mga ideya tungkol dito. Ngayong araw ay kilalanin natin ang iba pang miyembro ng pamilya. Makikita ang dalawang larawan ng pamilya. Ipagpalagay natin na ang unang larawan ay ikaw at ang iyong pamilya, at ang pangalawang larawan naman ay ang iyong kamag-anak. Ang iba pang miyembro ng pamilya ay tinatawag nating kamag-anak. Si tito, tita, at mga pinsan. Tito, siya ang kapatid ng iyong ama o ina o asawa ng iyong tiyahin o tita. Tita, siya naman ang kapatid ng iyong ama o ina o asawa ng iyong tiyuhin o tito. Pinsan, sila ay mga anak ng iyong tito o tita. Magpinsan, ito ay ang ugnayan ninyo kapag ang magulang mo at magulang ng iyong pinsan ay magkapatid. Kamag-anak ay tumutukoy sa sino mang may kaugnayan sa iyo sa dugo o kasama sa inyong angkan o pinagmulan. Tandaan natin na ang pamilya rin ang turing natin sa ating mga kamag-anak. Maaring hindi lamang isang pamilya ang kabilang sa ating kamag-anak. Ang mga salitang pinsan, tito at tita ay maaaring gamitin upang magbigay galang sa iba pang miyembro ng pamilya. Pakinggan natin ang ating kwento ngayong araw. Ang pamagat ng ating kwento ay ang aming bagong lipat na kapitbahay, nina Giovanni C. Duran at Ellen Grace F. Ruelda. Tuwing hapon, pagkatapos ng klase, laging dumudungaw sa bintana si Kevin. Pinagmamasdan niya ang bagong lipat na batang naglalaro sa tapat ng kanilang bahay. Isang araw, naglakas loob siyang lumapit at nakipagkilala. Magandang hapon, ako si Kevin, bati niya. Sabay abot ng kanyang kamay. Ganon din sa'yo, ako naman si Gio, tugod ng bata. Habang nag-uusap, napansin nilang magkahawig sila. Hindi nagkakalayo ang tangkad at hugis ng kanilang mukha. Halos magkapareho rin ang kanilang mata. Dumating ang nanay ni Gio at ngumiti kay Kevin. Ikaw ba si Kevin? Anak ni Teresa? Tanong niya. Ako si Tita Maricel mo, kapatid ng nanay mo. Nanlaki ang mga mata ni Kevin. Kaano-ano ko po si Gio, tita? Pinsan mo siya, sagot ni Maricel. Kalilipat lang namin dito para makasama ang iyong tito Rico.
Niyakap ni Kevin si Gio dahil tuwang-tuwa siya sa kanyang natuklasan. Mula noon, araw-araw na silang magkasamang naglalaro tuwing hapon at naging matalik na magkaibigan ang magpinsang sina Kevin at Gio. Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Sino ang batang dumudungaw sa bintana? Tama! Ang batang dumudungaw sa bintana ay si Kevin. Pangalawa, bakit siya dumudungaw sa bintana? Tama! Dumudungaw siya sa bintana dahil pinagmamasdan niya ang bagong lipat na batang naglalaro sa tapat ng kanilang bahay. Pangatlong tanong, ano sa tingin ninyo ang susunod na gagawin ni Kevin? Tama! Ang sumunod na ginawa ni Kevin ay naglakas loob siyang lumapit at nakipagkilala. Pang-apat, ano ang pangalan ng pangalawang tauhang ipinakilala sa kwento? Tama! Ang pangalawang tauhang ipinakilala sa kwento ay si Gio. Panglima, paano nagpakilala si Kevin kay Gio? Tama! Sinabi ni Kevin ang kanyang pangalan at siya ay nakipagkamay. Pang-anim, ano-ano ang napansin ni na Kevin at Gio sa isa't isa? Tama! Habang sila ay nag-uusap, napansin nilang magkahawig sila. Hindi nagkakalayo ang tangkad at hugis ng kanilang mukha. Halos magkapareho rin ang kanilang mata. Pang-pito, sa palagay ninyo, bakit kaya sila magkamukha? Tama! Sila ay magkamukha sapagkat sila ay magkamag-anak. Pang-walo, batay sa kwento, kaano-ano ni Kevin si Gio, sina Maricel at Rico? Tama! Si Kevin at si Gio ay magpinsan. Sina Maricel at Rico naman ay mag-asawa. At panghuling katanungan, ano ang tawag ni Kevin sa kanilang tatlo? Tama! Tita o Tita Maricel, Tito o Tito Rico, at pinsan, si Gio. Tandaan, ang salitang tumutukoy sa ngalan ng tao ay tinatawag na pangalan. Kapag ang pangalan ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, ito ay tinatawag na pangalang pantangi. Nagsisimula ito sa malaking titik. Kung ito naman ay tumutukoy sa ditiyak na ngalan ng tao, ito ay pangalang pambalana. Nagsisimula ito sa maliit na titik. Tandaan natin na pamilya rin ang turing natin sa ating mga kamag-anak. Maaring hindi lamang isang pamilya ang kabilang sa ating kamag-anak. Ang mga salitang pinsan, tito at tita ay maaaring gamitin upang magbigay galang sa iba pang miyembro ng pamilya. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!